Naramdam na po ang pag-ulan sa Mindanao dulot ng bagyong Tino. And we'll be getting updates there from our News 5 correspondent Bril Montalvo reporting live from the city of Surigao. Bril, okay, nagsisimula na ba dyan ang pag-ulan? Lord, Denise, alam nyo, kanina pa nga tayong nababasa dito sa Surigao City dahil sa malakas na pag-ulan dito sa lungsod dulot ng bagyong Tino. At kanina, Lord, Denise, sa ating paglilibot dito nga sa Surigao City, may mga residente tayo na nakausap doon sa coastal area dito nga sa Surigao City. Yung iba ay pumunta na dito sa evacuation center dito sa provincial capital. Kung makikita niyo dito sa aking likuran, nandito ako mismo sa evacuation center ng provincial capital dito sa Surigao del Norte. Dito yung safest area para doon sa mga residente sa coastal area na takot sila baka tumaas yung level ng dagat at baka bumaha, maabutan sila ng baha doon sa kanilang bahay. At meron din kanina, Lord, sa mga coastal area na hindi na nag-evacuate at nananalig na lang sila sa Panginoon na sana ay hindi lumakas ang hangin at hindi sila maabutan ng baha doon sa kanilang mga bahay. At may marami ding mga stranded dito, Lord Denise, na mga biyahero at maging mga pasahero doon nga sa Lipata Port, dito pa rin sa Surigao City. Dahil kahapon pa lang ay suspendido na ang mga biyahe na mga roro dito sa Lipata Port, patawid ng Visayas area. At maging sa Port of Surigao, papuntang Dinagat Island, papuntang Cebu City, papuntang Maasin, Leyte, at maging sa Siargao Island ay kansilado na rin ang biyahe doon sa Port of Cebu dahil nitong bansa ng bagyong Tino. So anytime of this day, maybe mamayang gabi, mga around 10 to 11, or bukas sa madaling araw, maglalandfall itong ang si bagyong Tino dito sa Dinagat Island or doon sa Giwan Eastern Samar. So dito, nakahanda naman ang provincial government dito sa Surigao del Norte at patuloy ang kanilang mga assessment dito nga sa evacuation center doon sa mga apektadong residente dito nga sa bagyong Tino. Lord Denise. Bril, kanina may mga pinakita tayong trucks, ano? Ano yung laman ng mga trucks na yon? At kung mamaya pang gabi, yung possible landfall, may possibility ba na masisira yung mga tinatransport na laman nun? Ano bang laman yan? Yes, tama ka nga dyan, Denise, yun nga yung kinababahala nito nga ang mga biyahero ng mga cargo trucks. Kasi may mga laman silang mga mangga na unti-unti nang nahihinog. Kung kagabi ay green pa yung mangga nila at kaninang tanghali ay unti-unti na itong nag-yellow, meaning hinog na. At hindi na mga saging ng mga kardaba. Kagabi ay green pa yun at ngayon nahihinog na. Kinababahala sila baka maano lang ito, madugta or malata kung sa Bisaya pa. Kaya masira lang itong kanilang mga kargang mga prutas. Kasi nga ayon nga dito sa pamunuan ng Port of Surigao, baka aabot pa ng 2 hanggang 3 araw ang kanilang pagsuspende sa mga biyahe dito patawid nga doon sa Visayas, depende sa sitwasyon ng panahon. Denise. Okay, Bril, yung Surigao City, nandyan yung famous na boulevard nila, di ba? Tama ba? Oh, alam mo, Yeah. na-damage yun nung panahon ng Odette eh. Oh, malakas talaga yung banat ng Odette. Pero papunta dyan, Bril, dumaan ka ba dun sa Surigao, yung highway that connects Surigao to Bukidnon to Davao? Naayos na ba yan? Anong balita dun sa route na yun? Yung sa Bukidnon to Davao, yun yung nasira noong nakaraang buwan nga doon sa Quezon na Bukidnon. At hanggang sa ngayon ay kinukumpuni pa itong nasabing daan, yung 6 lanes ng kalsada doon sa bahagi ng overview ng Quezon na Bukidnon. At ayon nga sa DPWH, abot ng 5 hanggang 6 na buwan bago sila makagawa ng alternate route or gagawa sila ng panibagong route or kalsada. It's a 2-lane way para temporaryong madaanan ng mga motorista habang kinukumpuni itong 6 lanes. Kasi abot ng 5 to 6 years
bago mabalik sa normal, ito ng 6 lanes na daanan doon sa overview ng Quezon Bukidnon. Pero Lord. Bril, dyan ba nagbabaha na? Dito mismo sa Surigao City, kung nasaan tayo ngayon, nag-iikot-ikot, ay malakas ang ulan. Pero good to hear, kay hindi naman masyadong kalakasan yung hangin. Kaya ang dagat dito is may mga may mga pakonti-konting alon at hindi masyadong kalakasan. Pero sa mga kalapit na probinsya dito, kagaya ng Agusan del Norte, may nakikita na tayo sa mga social media posts ng kanilang mga provincial government na binabaha na ang ilang lugar sa Agusan del Norte, kagaya ng sa Santiago, sa bayan ng Tubay, yung mga kalsada National Highway doon nagmistulan ng ilog dahil bumaha na sa lakas ng ulan dulot nitong typhoon. Lord. Bril, kamusta yung power supply? I know you said hindi naman nagbabaha dyan sa Surigao, pero may balita ka ba kung yung mga kalapit bayan ay nawala na rin ng kuryente o nag-decide ng magpatay muna? Paano ba? Alam mo, Denise, kung dito sa Surigao City, okay naman yung supply ng tubig, okay naman yung supply ng kuryente, but doon sa ikalapit na bayan dito sa Surigao City, kagaya ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Island, may mga ilang lugar na doon na parang wala nang kuryente at pahirapan na yung linya ng komunikasyon dahil sa lakas na nga ng ulan na kanilang nararamdaman doon, epekto nitong bagyong Tino. Oo. Pero mamayang gabi, ibang usapan yan at bukas ng madaling araw. Tandaan natin na unang landfall, no? Diyan sa area na yan Yung unang banat bali ng Typhoon Tino. At ito raw ang sabi ng Pag-asa, halos bawat daanan ng area ni Tino ay nasa typhoon level. So ibig sabihin, hindi siya humihina kasi normally, 'di ba, alam natin na okay, pag nakikipag-engage sa isang terrain, minsan humihina. Ito raw hindi, talagang it will maintain yung typhoon level strength niya. At hindi natin kailangan mag-intay na maging super typhoon. Ang isang kasi yung super typhoon, hindi kailangan antayin umabot doon kasi simpleng typhoon lamang ay yung nakakatakot na. At tandaan po natin, sa November 7, malapit na po yun, anibersaryo po ng Yolanda yan. At paglilinaw rin ng maraming mga eksperto na noong una nasabi nila parang kinukumpara nila sa Yolanda, yung track lamang po, malayo pa rin po yung lakas, na hindi Yolanda level yung lakas ni Tino, pero yung track niya halos kapareho. Pero still, kailangan mag-ingat pa rin lahat. Diyan sa Boulevard Bril, di ba? Naghasarado na ba yung mga hotels dyan? May mga inns kasi dyan at mga restaurant, mga bars, di ba? Yan, tama ka nga dyan, Lord. Dito nga sa tabi o sa gilid dito ng Surigao Boulevard, may mga negosyante dito. May nagtitinda ng mga kahit ano-ano, itong mga kakanin, itong mga street foods. At sa tabi naman din itong mga street foods, meron ding mga bar. Tama ka nga dyan, may inuman dito, may night bar. At may mga hotels din dito. So kanina pagdaan natin is nakasirado ito nga sila lahat. Itong mga bars dito sa gilid ng Surigao Boulevard. At the same time, yung mga nagtitinda ng mga street foods dito. Hindi pa sila nagtitinda sa ngayon. Sirado pa ngayon dahil nga sa bangka ng bagyo. Pero yung yung mga alon naman is konti lang. Hindi na masyadong kalakasan yung alon. Kasi nga walang hangin. Medyo mahina yung hangin dito. Pero malakas yung ulan. Lord. Alright. So, pero alam natin na mamayang gabi, ibang usapan na yan. Okay, maraming salamat mula Davao, nagpunta Surigao City, ang ating News 5 correspondent, Bril Montalvo. Thank you, Bril.